Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shoutout sa iyo Michael Nail, maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa loob ng isang silid kung saan ang ating mga bihag ay dahan-dahan ang nagkakamalay matapos ang 4 na araw na pagkakatulog. Binalot ng dambuhalang panginginig si So Ho Yang habang nakatali silang dalawa ni Guard Shaw. Wika ng ating bida, gising na ba kayo ng tuluyan? Hindi ko naman kayo pinalo ng ganoon kalakas. Hindi ko inasahan na mananatili kayong tulog sa loob ng 4 na araw. Yanig ang buong lugar sa tindi ng paninindigan ni Guard Shaw para sa kanyang mistress. Sigaw ni Guard Shaw, anong karapatan mong tingnan siya gamit ang iyong hamak na mga mata? Itungo mo ang iyong ulo. Siya ang fortress leader, querida, oo, napakalamig na hirit ng ating bida. Literal na napatigil ang hininga ni Guard Shaw sa tindi ng gulat. Dagdag pa ni Sorayang, ano naman? Hindi naman siya ang asawa. Napakalupit na galit ang sumabog mula kay So Ho Yang. Wika niya, mas masahol ka pa sa hayop. Pakawalan mo ako ngayon din. Bakit ba kita itatali sa unang pagkakataon kung pakakawalan lang kita dahil hiniling mo? Banat ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Sinubukan pang takutin ni So Ho Yang ang ating lodi gamit ang kanyang katayuan. Wika niya, hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang mistress ng dakilang Steel Blood Fortress. Alam ko, malamig na sagot ni Sorayang. Ano? Nanginginig na reaksyon ni So Ho Yang. Anong karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Dito na binitawan ng ating bida ang isang nakakangilabot na ultimatum na yayanig sa kanilang pagkatao. Wika ni Sorayang, wala akong pakialam sa inyong mga posisyon. Isa lang ang sasabihin ko. Kapag nilakasan mo pa ang boses mo ng isang beses pa, kakatayin ko ang bawat bahagi ng laman sa iyong katawan, okay? Literal na napahagulgol sa takot si So Ho Yang hanggang sa mawalan siya ng malay sa tindi ng hilakbot. Ungol na lang ang huling tunog niya bago bumagsak sa lupa. Napailing na lang ang ating bida habang pinagmamasdan ang walang malay na babae. Wika ni Sorayang, ano? Nahimatay siya? Para sa isang taong ganyan kaduwag, ang lakas ng loob niyang magsalita ng mga ganyan. Hinarap ni Guard Shaw ang ating bida ng may matikas na paninindigan at huling babala. Wika ni Guard Shaw, pakawalan mo na kami. Hindi pa huli ang lahat. Hindi, kahit papaano, pakawalan mo siya. Kung hindi, gagawin mong kaaway ang Steel Blood Fortress. Haharap ka sa tadhana na mas masahol pa sa kamatayan. Mukhang ang laro ng ating bida ay formal nang nagdeklara ng gyera laban sa isa sa pinakamalakas na kapangyarihan sa Miriam. Hinarap niya si Guard Shaw ng may napakakalmadong tono para tapusin ang anumang pag-asa nito habang nananatiling matigas ang kanyang paninindigan. Wika ni Sorayang, tama na ang kalokohan. Hindi ko kayo pakakawalan. Papunta tayo para makipagkita sa leader ng Mount Hua sect. Ibibigay ko kayo sa kanya. Literal na napatigil ang hininga ni Guard Shaw sa tindi ng gulat at napatitig sa ating bida. Wika ni Guard Shaw, ang Mount Hua sect. Bakit? Bumanat ang ating bida ng may matikas na paninindigan habang ipinapaliwanag ang madugong politika sa likod ng kanyang mga hakbang. Wika ni Sorayang, aling organisasyon ba ang pinakakinatatakutan ng Steel Blood Fortress? Ang Righteous Heavenly Alliance, hindi ba? Ganoon din ang nararamdaman ng Righteous Heavenly Alliance para sa Steel Blood Fortress. Sa ganoong relasyon, ano sa tingin mo ang mangyayari kung mapunta kayo sa mga kamay ng Mount Hua sect leader? Napakaseryosong babala ang isinukli ni Guard Shaw habang binalot siya ng matinding pangamba. Wika ni Guard Shaw, ikaw, hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo ngayon. Kung ibibigay siya sa Mount Hua sect, baka magsimula ito ng isang digmaan. Alam mo ba yan? Oo, alam ko na malaki ang posibilidad na mangyari yun, napakalamig na sagot ni Sorayang habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Dito na sumabog ang matinding pighati at babala mula kay Guard Shaw tungkol sa dambuhalang sakunang maaaring idulot ng planong ito. Wika ni Guard Shaw, garantisado ko sa iyo na hindi mo makakayanan ang sitwasyong yun. Mukhang hindi mo talaga naiintindihan ang ginawa mo dahil bata ka pa, pero kung sumiklab ang digmaan, ang buong Zhongyuan ay magiging madugong paliguan. Pagkatapos, ang tanging makikinabang lang ay biglang napatigil ang gwardya nang may mapagtanto siyang yayanig sa kanyang buong pagkatao. Anong problema? Tanong ni Sorayang nang may mapaglarong ngiti.
Literal na nanlaki ang mga mata ni Gardsia sa tindi ng revelasyong pumasok sa kanyang isip. Wika ni Gardsia, ikaw, hindi ka mula sa demonic cult, hindi ba? Hinarap siya ng ating bida nang may napakabangis na presensya at binitawan ang huling hirit bago tuluyang lumisan. Wika ni Sorayang, kung iyan ang iniisip mo, salamat. Malayo pa ang ating lalakbayin. Sigurado akong nakakasulasok dito sa loob, pero magtiis ka kung ayaw mo ng isang paglalakbay na puno ng sakit. Ikaw. Huling sigaw ni Gardsia sa tindi ng nanggigigil na galit. Yanig ang buong paligid ng isara ni Sorayang ang pinto ng karwahe. Napakalupit. Mukhang ang young leader ay handang maging mitya ng isang dambuhalang digmaan para lamang sa kanyang misteryosong layunin sa gitna ng nagbabadyang kaguluhan. Lumipat ang eksena sa hilagang bahagi ng Hunan kung saan ang pagtugis ng Silent Wind Squad ay lalong nag-aalab. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng vice leader habang mabilis na lumalapit sa kanyang pinuno nang may dalang mahalagang balita. Wika ni Guang Sang, squad leader. Nahanap ko na sila. Literal na napatigil si Moon Huang at nagtanong ng may matikas na paninindigan habang naniningkit ang kanyang mga mata. Wika ni Moon Huang, saan? Mabilis na ibinigay ni Guang Sang ang ulat ng kanilang natuklasan mula sa kanilang investigasyon. Wika ng vice leader, ang mga bakas ng karwahe ay nakaturo patungo sa Red Cliff. Base sa mga bakas at mga saksi, dapat ay nasa 2 araw silang layo ng paglalakbay mula rito. Sabi ni Moon Huang sa kanyang isip habang binalot ng kalkulasyon, kung ganoon ay dapat silang nasa 100 o higit pang kilometro ang layo sa atin. Mabuti na lang at hindi sila masyadong malayo. Dito na binitawan ng squad leader ang kanyang utos na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Wika ni Moon Huang, aalis tayo sa loob ng kalahating oras. Hindi tayo magpapahinga sa buong biyahe, kaya magpahinga na kayo habang kaya nyo pa. Opo, sir. Matikas na sagot ni Guang Sang. Napakalupit na dagdag na utos ang binitawan ni Moon Huang para masigurado na walang kawala ang ating bida. Wika niya, at isa pa, Vice Leader, makipag-ugnayan ka sa Yangtze River Stronghold. Kung papunta sila sa Red Cliff, napakalaki ng posibilidad na naglakbay sila sa tubig. Hilaga man o kanluran ang punta nila, malamang ay sumakay sila ng barko. Iparating mo ang mensahe na hanapin sila kahit anong mangyari. Ipaalam mo sa Yangtze River Stronghold na kung hindi nila gagawin ng maayos ang kanilang trabaho, kailangan nilang harapin ang galit ng Steel Blood Fortress. Opo, sir. Muling tugon ni Guang Sang habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Binitawan ni Moon Huang ang kanyang pinal na panata na yayanig sa lahat, huhulihin natin sila kahit anong mangyari. Samantala, lumipat ang eksena sa Hubei kung saan ang ating bida ay handa na para sa susunod na yugto ng kanilang mapanganib na plano. Hinarap ni Gang Yachi ang ating bida na si Sorayang kasama ang isang bihasang lalaki sa sining ng tubig. Wika ni Gang Yachi, guard leader, ang lalaking ito ang magdadala sa inyo sa Yikang. Napaka-solid na panunumpa ang binitawan ni Yang Yu sa harap ng lahat bilang tanda ng kanyang katapatan. Wika ni Yang Yu, isinusumpa ko sa Diyos ng ilog na si Hibo na tutuparin ko ang kontrata. Sabi ni Yang Yu sa kanyang isip habang humahanga sa tindi ng koneksyon at kumpiyansa ni Gang Yachi, ayos. Wala na akong aasahan na mas mababa pa mula kay Gang Yachi. Sige, tara na, napakakalmadong hirit ng ating bida habang nanatiling seryoso ang kanyang mukha at handa sa anumang banta. Pagkalipas ng ilang sandali, yanig ang buong paligid nang makarating sila sa pampang ng Yangtze River. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang dambuhalang agos ng tubig at ang lawak ng ilog. Maraming beses ko nang tinawid ang ilog na ito nung ako pa ang Assassin King, pero nagugulat pa rin ako hanggang ngayon. Napakabangis. Mukhang ang paglalakbay sa tubig ay magbubukas ng isang bagong yugto ng panganib habang ang mga tigre ng digmaan ay pormal nang tumatawid sa teritoryo ng Yangtze River Stronghold sa ilalim ng nagbabadyang galit ng Steel Blood Fortress. Pinagmamasdan ng ating bida na si Sorayang ang agos ng tubig habang binalot ng katahimikan. Wika ng ating bida, pakiramdam ko ay tubig ito. Dahan-daang lumapit si Yo Sandrine sa ating bida nang may mapaglarong ngiti. Wika ni Yo Sandrine, mukhang nagiging maayos na ang lahat. Bumanat ang ating bida nang may napakakalmadong tono habang sinusuri ang kanilang sitwasyon. Wika ni Sorayang, nagkaroon ng maliit na aberya,
pero maaari na tayong magpahinga hanggang sa makarating tayo sa Yikang ngayon. Ngunit napatigil si Yosan Green at nagtanong ng may bahid ng pag-aalala para sa kanilang mga bihag. Wika ni Yosan Green, pero ayos lang ba na iwanan lang silang dalawa ng ganoon? Bakit hindi? Tipid na sagot ni Sorayang. Napakalupit na obserbasyon ang binitawan ni Yosan Green tungkol sa katigasan ng loob ng mga taga-Steelblood Fortress. Wika ni Yosan Green, well, 5 araw na silang hindi kumakain ng anuman. Uminom sila ng tubig, pero gayunpaman, pinipili nilang huwag kumain. Siguro ay nakakatulong ang pagiging bihasa sa pagkakakidnap. Anong pinagsasabi mo? Pagtatakang tanong ng ating bida. Maayos akong kumain at nabuhay sa parehong Beast Palace at sa Heavenly Demon Divine Palace, pagmamalaki ni Yosan Green. Literal na binara siya ng ating bida nang walang kakurap-kurap. Wika ni Sorayang, hindi, sadyang mahilig ka lang talagang kumain. Nanggigigil na reaksyon ni Yosan Green sa tindi ng inis. Ngunit sa gitna ng kanilang asaran, isang dambuhalang ibon ang biglang lumitaw sa himpapawid. Sigaw ng isang crew, "Sir! Isang Scarlet Crest Bird. May dala itong mensahe." Dagdag pa ng isa habang mabilis na lumalapit ang ibon. Kinuha ng isa sa mga crew ang mensahe at agad itong iniabot sa kanilang leader na si Yang Yu. Wika ni Yang Yu, tungkol saan kaya ito? Literal na nanlaki ang mga mata ni Yang Yu sa tindi ng gulat habang binabasa ang liham. Habang nanunood sina Yosan Green at Angwa sa tanawin, napansin ng ating bida na biglang nagbago ang hangin sa paligid. Yanig ang buong barko nang ang mga crew ay nagtipon-tipon at pinalibutan ang grupo ng ating bida gamit ang kanilang mga sandata. Hinarap ni Yang Yu ang ating bida nang may nanlilisik na mga mata. Wika ni Yang Yu, sinabi mo ba na ikaw ang guard leader? Oo, may problema ba? Matikas na sagot ni Sorayang habang nananatiling kalmado sa harap ng panganib. Napakabigat na desisyon ang binitawan ni Yang Yu na yayanig sa kanilang kasunduan. Wika ni Yang Yu, pasensya na. Kailangan ko nang kanselahin ang ating kontrata. Napabuntong hininga na lang ang ating bida at winika, sabi ko na nga ba. Masyadong nagiging maayos ang lahat. Mukhang ang lihim na mensahe mula sa Scarlet Crest Bird ay tuluyan ng binaliktad ang sitwasyon, habang ang barko ay patuloy na bumabagta sa ilog sa ilalim ng dambuhalang banta ng pagtataksil. Hinarap ni Yang Yu ang ating bida nang may matikas na paninindigan habang binabasa ang lihim na mensaheng kanyang natanggap. Wika ni Yang Yu, mayroong utos mula sa mga nakakataas na hanapin ang isang grupo ng 2 babae at 2 lalaki na sakay ng isang napakamarangyang karwahe. Ngunit bago pa man matapos ang revelasyon, biglang sumingit si Yosan Green para lituhin ang usapan. Wika ni Yosan Green, 3 lalaki at 3 babae kami. Napakamot na lang ang tapat na si Angwa sa tindi ng kaba, medyo. Hindi nagpatinag ang leader ng stronghold at binitawan ang kanyang huling hinala nang may nanlilisik na mga mata. Wika ni Yang Yu, syempre. Ipinapalagay ko na ang mga taong nasa loob ay ang mistress ng Steelblood Fortress leader at ang kanyang gwardya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sorayang habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Wika ng ating bida, lagot na. Literal na napatigil ang mundo ni Yang Yu sa tindi ng shock. Wika niya, kaya totoo nga. Kinidnap mo ang mistress ng Steelblood Fortress leader, nawawala ka na ba sa iyong isip? Hinarap siya ng ating bida nang may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang hamon. Wika ni Sorayang, kaya gusto mo bang lumaban? Diniinan ni Yang Yu ang kanyang posisyon bilang leader ng mga bandido sa ilog. Wika ni Yang Yu, ang mga utos mula sa mga nakakataas ay ganap. Ang pagpapatuloy sa kontratang ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa lahat ng 36 na Yangtze River strongholds. Anong nangyari sa iyong pangako? Matikas na tanong ni Sorayang. Walang kontrata ang may prioridad kaysa sa mga utos, mabilis na sagot ni Yang Yu. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkairita, lintik. Napakagulo nito. Well, sa tingin ko ay talagang mangyayari ito. Bumanat muli ang ating bida nang may matikas na paninindigan para ilatag ang kanyang huling baraha. Wika ng ating bida, maaaring isa itong utos, pero si Gong Yachi mismo ng Hao sect ang namagitan sa kontratang ito. Kung magiging mabait lang kayo at hindi, kailangan nating makarating sa Yikang, at para magawa yon, kailangan ko kayo.
Hindi ka namin matutulungan kahit ilang beses ka pang magtanong, pinal na tugon ni Yang Yu habang inihahanda ang kanyang mga tauhan. Dito na sumabog ang pinakamalupit na presensya. Yanig ang buong barko nang biglang pakawala ng ating bida ang kanyang dambuhalang chi. Wika ni Sorayang, nagtatanong, hindi ako nagtatanong. Pinupuwersa kita. Napatigil ang hininga ni Yang Yu sa tindi ng hilakbot habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sabi niya sa kanyang isip, napakadelikado niya. Napakabangis. Mukhang ang kontrata ay mauuwi sa isang madugong pilitan habang ang ating bida ay handang gamitin ang kanyang dambuhalang lakas para marating ang Yik-ang. Sa gitna ng dambuhalang banta ng pagtataksil, umalingaw ang sigaw ni Yang Yu habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wika ni Yang Yu, lahat, maghanda sa pakikipaglaban. Mabilis na inihanda ng mga crew ang kanilang mga sandata para sa isang madugong tapatan. Bumanat muli si Yang Yu nang may dambuhalang kumpiyansa para hamunin ang ating bida. Wika ni Yang Yu, alam ko na isa kang napakahusay na martial artist. Gayunpaman, kakaunti lang ang mga martial masters na kayang tapatan ang mga lalaki ng Yangtze River sa ibabaw ng barko. Sabi ni Yang Yu sa kanyang isip habang sinusuri ang sitwasyon sa ibabaw ng tubig, ang pakikipaglaban sa barko sa ibabaw ng tubig ay ibang-iba sa pakikipaglaban sa lupa. Ang mga martial artist na master sa water arts ay mas mahusay lumaban sa barko. Ang laban na ito ay siguradong magagawa namin. Ngunit sa isang pikit mata, binalot ng dambuhalang kuryosidad ang paligid ng ituon ng ating bida ang kanyang chi sa kanyang kanang kamay. Literal na nanlaki ang mga mata ni Yang Yu at nagsimulang pagpawisan sa tindi ng presensyang kanyang nasasaksihan. Yanig ang buong ilog. Dito na sumabog ang pinakamalupit na eksena. Isang dambuhalang pagsabog ang lumitaw sa ilog na mas mataas pa sa barko. Sa tindi ng impact, literal na nawasak ang mga sandata ng mga crew. Napakalupit na revelasyon. Gulat na gulat sina Yosan Green at Angwa sa tindi ng lakas na ipinamalas ni Sorayang. Ang leader at ang kanyang crew ay literal na napanganga sa tindi ng gulat na idinulot ng ating bida. Sa pamamagitan lamang ng isang suntok sa hangin, winasak at pinatalsik ni Sorayang ang mga sandata ng buong crew. Pinanood na lang ng mga crew ang kanilang mga wasak na sandata habang tinatangay ang mga ito ng hangin palayo. Binitawan ng ating bida ang huling hatol ng may napakakalmadong tono na nagpatahimik sa lahat. Wika ni Sorayang, hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Paandarin ang barko, napakabangis. Mukhang ni-realize ng Yangtze River Stronghold na ang kinakalaban nila ay hindi lang isang bihasang mandirigma, kundi isang tunay na halimaw na kayang yanigan ang buong ilog sa isang kumpas lang ng kamay. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.